Gandang araw mga kapatid. So, today is January 3 na, no? Walang hinto ang ulan, pero nagpakita na rin naman ang araw. So, ingat po tayong lahat at hindi natin alam kung ano ang plano ng kalikasan sa ating bansa. Magbigay lang po tayo ng ating mga opinyon dito sa ating mga nababasa sa social media, gaya ng nakita nga ba si Yusek Cabral sa ibang bansa. Kung ito man ay totoo, ang masasabi po natin dito bilang opinyon is hindi po malabo na totoo ito. Kasi ang tao po na maprinsipyo at nagtagal sa kanyang panunungkulan, ang ibig sabihin po niyan, meron siyang mabuting kaisipan, normal ang isip. Kung kaya't hindi niya gagawin na ituring siyang patay ng kanyang sarili. No? Malamang na talagang may mga pangyayari na hindi inaasahan sa kanilang buhay. Gaya ngayon ng pinalalabas ni Leviste na siya raw ay tinakot ni Pulong Duterte na wag ilalabas ang mga katarantaduhan na hawak nilang ebidensya. Alam niyo mga kapatid, nagsimula lang naman ang ganitong mga sistema noong kay Duterte. Dala-dala ng mga anak ni Duterte ang legacy ng ama na walang ginawa kundi manakot, pumatay, magpapatay, mag-utos na pumatay. Kung kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, huwag katakutan ng mga Duterte dahil sila ay kilalang kilala na at bawat mangyayari na ganyang mga pangyayari, walang ibang tutukuyin kundi ang mga Duterte. Tama si Sentry. Meron nang dapat ikaso kay Pulong Duterte. Kaya dapat lang i-push natin si Sentry para lahat ng katarantaduhan ni Pulong Duterte at ni Sara Duterte ay lumabas once na yan ay maimbestigahan. Alam niyo naman po siguro ang pag-imbestiga. Yan ay tahi hanggang sa maging planchado ang lahat. Lahat po ng kasulok-sulukan ng mga pangyayari at buhay at gawain, galawan ng mga inaakusahan ay binubusisi sa korte. Ipagdasal din natin na kung totoo man na i-impeach ang mga konsentidor na judge sa ating Supreme Court. Tama lang siguro sapagkat kung may nagkukonsente sa mga kriminal, mamamatay tao, manlilinlang, abusado, sinungaling at bastos, dapat lang na ang maluklok sa ating Supreme Court ay makatotohanan, makadiyos, makabayan. Ganun po dapat ang ating pairalin sa pagkakataong ito, no? At totoo po na talagang gawain ng mga Duterte ang magpapatay, ang magbanta, ang manakot. Kasi kitang-kita natin sa mga alipores, sa mga supporters, sa kung sino-sinong basta't DDS, kung hindi balahura ang bibig, magbabanta. Kesyo kung ano-ano. Kasi wala silang maikatwiran sa atin. Wala silang masabing tama. Wala silang alam sa mga totoong nangyayari. Kung kaya't puro pagbabanta, puro pambabastos, puro pambabalahura, at higit sa lahat, ang galing nila magbaliktad. Yan si Jamagno, huwag niyong paniwalaan yung putang inang putong lupa na yan. No? Napapamura ako dyan sa putang inang babae na yan. Mulat sa pol. No? Bastos ang bastos ay bastos na. No? Hindi na yan magbabago. At kung saan siya makakakapit, para siyang linta, doon siya kakapit. Once na
mamayagpag na naman ang mga Duterte, lilipat na naman niyang impaktang garapatang yan. Kaya kayo mga kapatid, maging aral sa inyo mga pag-ugali ng mga DDS na yan. No? Huwag pakakatiwala dahil hindi pa natin alam ang sitwasyon ng panahon. Lulubog lilitaw po. Kaya yung mga yan, lulubog lilitaw din ang mga pakana sa social media. Yan si Banat Bay, yung garapatang niya na si Jam Magno. Basta, tinangkilik ni Duterte, huwag niyong pagkakatiwalaan. Yan si Mocha Uson, si Banat Bay, si Jam Magno, yung mga halimaw na yan, ay wag niyong paniniwalaan na nagbago na. Kagaya rin yan ni Maharlika. No? Si Maharlika, hindi ko na ganong nakikita, hindi ko na ganong nare-relate. Siguro natauhan na rin dahil nakita na nila na sinuportahan nila ay hindi na makakauwi pa. At susunod na lang ang mga kampon niya na narito pa. Yan si Bongo, yan si Bato de la Rosa, bakit nananahimik yan? Yan si Bato, huwag niyong pagkakatiwalaan yan. Dahil malamang, isa yan sa utak ng pagpatay kay Kuya Percy Lapid. No? May mas malaking tao pa na sangkot dyan. Kaya yung mga hayop na yan, na mayabag ng mga panahon na yan, akala nila, napatigil na nila si Kuya Percy sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ng mga hudas na yan. Pues, hindi po mawawala ang legasing iniwan ni Kuya Percy. Buhay na buhay. At tama lahat ang kanyang sinabi. At ganun din po ang ating mga opinyon, ang ating mga konklusyon, ang ating mga analysis. Totoo po lahat, mga kapatid. Kaya wag tayong titigil hanggat hindi nakukulong ang mga magnanakaw, mamamatay tao, traidor, manlilinlang, kampon ng sindikato at mafia. Hindi tayo titigil sapagkat ang pinoproteksyon na natin dito ay ang ating bansa, ang ating bayan, ang kapwa Pilipino na walang kalaban-laban. Salamat mga